namang masaya at makabuluhang umaga dito sa Good Morning, Kuya! At dahil Friday po ngayon, open pa ang ating clinic sa MCGI Charity Center dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po natin sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. Kaya punta na po kayo mga kasangbahay. Yun o, at kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time po natin mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. to 12 p.m. Habang 5 a.m. to 9 a.m. naman po tuwing Biyernes. Yon, at syempre tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang atin pong unit number 1 nasa Barangay Santa Rosa, Covered Court, Bangged, Abra. Habang ang Unit 2 naman po ay nasa number 101 General Luna Avenue, Ampid 1, San Mateo, Rizal. Sa Town Crossing naman po, Poblasyon 8 Midsayap, North Cotabato, ang unit number 3. Habang nasa Barangay Cerudo, Covered Court, Banga, Akla naman ang Unit 4. Nasa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City po ang unit number 5. At ang Unit 6 ay nasa number 88 Julio Diaz Street, Barangay Guadalupe, Cebu City, Cebu. Yun, o kahit na nagbabakasyon na, di ba? Yung ibang mga tao. At syempre, nakakaroon tayo ng mga balita ng kung anong mga kaguluhan at kagipitan. Pero tuloy pa rin tayo dito sa UNTV, dito sa Good Morning Kuya, sa public services, syempre sa pangunguna ng ating Kuya Daniel Rason, di ba? Salamat sa Diyos. Kasi syempre itong mga sasakyan na ito, yung mga ginagamit natin sa mobile dental and optical clinic, apektado rin naman to nung pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero sa awa tulong ng Diyos, hindi tayo pinagkukulang, no? Gaya ng laging sinasabi ni Kuya, nagawa natin ng paraan na makapagpatuloy pa rin, lalo na kapag gawang mabuti. Tama. Tsaka lalo na ngayon, no, lahat ng presyo nagtataasan, bilihin, pagkain, gasolina, lalong-lalo na po sa mga gamot. Kaya po kung meron po kayong pagkakataon na pumunta po dito sa ating MCGI Clinic o sa iba pa po nating centers na nag-o-offer po ng free medical services, samantalahin nyo na po kasi sayang din po yung mga matitipid po ninyo. Lalo na yung iba hindi na makapagpa-check up ng ngipin, hindi na makapagpalinis ng ngipin. Pwede po ninyong samantalahin ito pong pagkakataon na ito dahil libre po. And speaking of ngipin, puntahan naman natin si Ian dyan sa Dental Services area. Ian, good morning. Kamusta ka na dyan? Yes, good morning guys at good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito po ako ngayon sa Dental Services area. Again po, ang atin pong mga serbisyo dito, libre po ang ating tooth extraction, dentures, cleaning pasta at pati po yung pagpapacheck up. Kasama na rin po yung mga gamot na binibigay ng ating mga dentista. Libre po yan dito sa ating Dental Services area. And speaking of dental services, ito po sa akin pong bandang kanan at likuran ito po, yung mga nakapilang pasyente. Hello po, good morning po sa inyo. Mga nakapilang pasyente po natin na magpapacheck up para po sa ating dental services. At dito rin po, ayan po, kaway lang po tayo. Ayan, good morning po sa inyo. Yung mga pasyente po na malapit-lapit dito po sa extraction room natin sa dental. Kaya ito, samahan niyo po kami dito, puntaan lang natin yung area ng dental services. At dito po makikita natin, meron po tayong staff din po dito na nag-check ng mga blood pressure ng ating mga pasyente para na rin po sa safety, lalo na po sa mga magpapabunot ng ngipin, kailangan po yan, sa mga nagpapa-tooth extraction. At ito pong hilerang yan. Ayan, good morning po sa inyo. Ang mag-avail po ng mga dental services. At dito po, sa banda po dito, ito po yung pintuan kung saan, ayan po, may staff po tayo dyan. Good morning po. Dito po yung room kung saan, dito po sinusukatan, dito po nagki-claim ng mga dentures ang ating pong mga pasyente dito sa dental area. At ito, pupunta po tayo sa extraction room. Mangungulit lang tayo saglit. Good morning po sa mga staff po natin. Good morning Magandang po. umaga po. Mga nagpe-prepare po ng kanilang mga equipment po dito para ready po sila sa mga services na i-avail po ng ating mga pasyente. And speaking of pasyente po, ito po, kakamustahin lang po natin ang ilan sa mga
nakapila po ngayon na sobrang aga po nilang pumila. Ayan, tawagin lang po natin si Mami. Good morning po. Dito po tayo. Ayan, tayo po tayo dito. Good morning po, Mami. Good morning po sa Ayun, inyo. magandang umaga po. Mami, dito sa dental area, ano pong ipapa-check up po ninyo? Magpapabunot ako. Papabunot po kayo, tooth extraction. Eh, matanong ko po kayo, unang beses nyo po bang nakapunta dito? Maraming beses na po. Marami na po. Eh, kamusta po yung experience po natin dito sa MCJ Clinic? Okay naman, maasikaso po sila. Okay Ah, maganda. Libre naman po ba yung ano natin, mga services natin dito? Libre. Opo. Yung ano po ba ninyo, yung una nyong punta po dito, ano po ba yung pina-check up ninyo? Ngipin rin. Lahat po ng pagpunta nyo dito ay puro po sa sa ngipin, dental din po. Okay. Baka dito na nga po ako magpapustiso. Dito na rin po. Opo, ganun po kasi usually talaga no, yung mga pasyente natin dito na after po nilang magpa-tooth extraction, magpabunot ng ngipin, lumilipat lang sila sa kabilang room sa mga susunod po na punta nila dito na every Friday po. After po nila syempre magpa-tooth extraction, manghihingi lang po sila ng advice sa mga dentista natin kung pwede na po ba sila magpa-dentures. At kayo po, magpapa-dentures po kayo. Okay naman po. No? Okay na. Pero malaman, tatanong ko lang po sa kayo, Mami, no? Dito po sa MCJ Clinic, sino po bang nag-invite sa inyo? May nag-invite po ba sa inyo? Bali, yung tsahin ko, kasi ito yata yung ano nila, religion nila. Okay, opo. So, in-invite ako kung gusto ko daw. Tiyaga lang, pila lang na maaga. So, nagtsatsaga ako. Kasi unang-una, wala po akong hanap buhay. Wala akong kakayahan sa mga ibang clinic. So, dito ako nagtyaga. Maaga pa ako. 3:20 nandito na ako. Ang aga niyo po, Mami. Opo. Kasama ko yung mga apo ko. Opo, yun. Ang mga apo po ninyo. Yung mga apo po ninyo, ano rin po, sa dental din po. Tama po ba? Oh, yung unang kasama ko yung college na apo ko. As of now, may pasok kasi siya. Opo. So itong dalawang maliit kong magpapa-cleaning, ipapa-schedule ko na. Pero po yung college niyo pong apo, nagpa-check up na rin po ba siya dito? Ano pong pinatingin niya? Dental, bunot rin. Bunot din. Di pa nga tapos po eh. Okay. Pag bakasyon na lang, babalik din. Babalik na lang po pag may time. Tapos ngayon po, mga apo po ninyo na magpapaano rin po, bunot din po ng ngipin yung araw. Pa-cleaning lang po. Cleaning Schedule. Schedule lang po. Ayun, nakaschedule po sila. Pero ayun po, Mami, at least malaman din po ng tao na kayo po mismo dito, nakalibre po kayo, ilang balik din po kayo, no? Kasi baka isipin po nila na one time lang to yung pagtulong po natin sa mga kababayan po natin pagdating po sa pagbibigay ng mga serbisyo. Pero kayo po, mismo ay nagsasabi na nakailang balik na rin po kayo dito. Yung gamot po, nakakahingi po kayo ng gamot dito. Nabibigyan po kami ng mga gamot libre rin. Kaya sa mga kasama Mga nanonood po sa atin. nanonood, kung gusto niyo po dito lahat, pwede. Opo, libre po. Libre. Wala po tayong babayaran na sa mga problema. services, Yes. sa mga gamot at pagkain. Nakapag-almusal na po ba kayo? Oo, dito nakatapos na rin po. Nakapag-breakfast na rin po kayo. Ayun. Opo, kasi isa rin po yan sa mga sinasabi, ina-advise ng ating mga dentist na kailangan po nakapag-breakfast din po tayo Yes. bago po tayo bubunutan. At, Okay. ayun lang po, maraming salamat po, Mami, at sana po maging okay at maging makabalik po kayo at makapagsama po kayo Salamat para sa makatulong Diyos. pa po tayo. Salamat po sa Diyos. Salamat po kay sa Mami. Diyos. At ito po, isa pang pasyente natin, si Sir. Ay, good morning po. Good morning po. Good morning po. Tanungin ko lang po kayo. Dito po sa dental, ano po bang ipapacheck up po ninyo? Magpapabunot po ng ngipin. Tooth extraction po. Unang beses niyo po bang nakapunta dito? sa Pangalawa dental? po. Pangalawa. Nung una pong punta niyo dito, ano pong pina-check up ninyo? Pabunot din po. Bunot po ng taas. ngipin. Kamusta naman po? Okay naman po. Okay naman po sila. Okay naman Malinis. Magaling po. Opo. May binayaran po ba tayo? Wala po. Wala po tayong binayaran. Yung mga gamot pong binigay sa atin. Libre po. Libre po. Ngayon pong araw, nakapag-almusal na. Opo. Okay na. Kasi bubunutan po kayo, no? Tama po ba? Opo. Tooth extraction din. Kung sakali po, kasi bukod sa tooth extraction, meron tayong cleaning, pasta po dito. Meron po tayong dentures. Kung sakali po ba, kailangan nyo rin po ng dentures. Magpapadentures po. Dentures din po kayo, no? Pero kayo po, tagasan po kayo? Pateros po kami. Tagasan po? Pateros po. Pateros po. Ilang taon na po kayo?
47. 7, bata-bata pa. Pero ngayon pong araw, may kasama po kayo o kayo lang po mag-isa? Mag-isa lang po ako dito. 2:30 nandito na po ako. Mas maaga pa po pala kayo kay Opo. Mami kanina. Pero ngayon po, syempre, nandito na po kayo. Isa po kayo sa mga nauna po dito sa pila. No? At yun po, at least, maaga kayo kasi para maaga rin po tayong makakauwi. Pero bukod po sa mga dental services natin, may gusto pa po ba kayong i-avail? Kasi bukod po sa dental services, meron pa po tayong mga iba pang services dito. Meron po tayo sa mata or medical check-up. May mga laboratories din po tayo, physical therapy. Kung sakali po, meron po ba Kung kayo? sakali po, sa susunod pong sa mata po. Mata. Opo. Opo. Ano po bang Kasi naging problema? mahina na po yung blurred na yung Blurred na po ang nagpapasa ako sa cellphone, ganyan, blurred na po. lumalabo. Nag-ano po ba kayo? Nag-reading glasses na po kayo? Hindi pa po. Hindi pa. Opo. Pero dito po sa atin, meron po tayo mga free reading glasses. Pero ano po, i-advise po yan ng ating mga ophthalmologist po dyan at meron po tayong optometrist din kung sakali. No? Hintayin lang po natin yung advice nila. Pero yun, at least okay po. Naka-libre na po kayo kasi nakapangalawang balik nyo na po. Ano. So far, okay naman po ang Opo. services natin. Yung dito. mga kapatid ko po, MCGI po, yun yung sa akin dito. Nag-invite po Napumunta. sa inyo. Oo. Tsaka dito po, open naman po ito sa lahat, no? Kahit ano man Opo. pong religion nila, estado sa buhay, ano man pong political affiliation. At kahit taga saan po sila, basta makaka-travel po sila dito. Okay. Libre po ang ating mga serbisyo. At yun lang po. Salamat po. Salamat po sa Diyos. At Thank you sana maging okay po ang inyo pong services ni avail po dito sa ating dental services area. At yun lang po yung mga update natin dito sa ating dental services area. Ngayon naman, puntahan natin si Ira na may update din. Good morning, Ira. Yes, good morning, Ian. Good morning po mga kasangbahay. Andito po tayo ngayon sa medical consultation area. At banggitin ko na rin po muna yung mga free po nating services para po sa araw na ito. March 27, 2026 dito po sa MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang ating pong mga free services, meron po tayo medical consultation for adult, pediatric consultation, OBGYN consultation, ophthalmology consultation, optical with free reading glasses. Meron din po tayong dental services. Yan, galing po tayo dyan kay Broski Ian. Meron po tayong check-up, extraction, at dentures. Meron din po tayong surgery consultation para po sa hemorrhoids, breast mass cyst, at saka po hernia. At ang iba pa po nating libreng serbisyo para sa araw na to, meron tayong ECG, CBG or sugar test, urinalysis at physical therapy. At syempre, lagi nating paalala, libre po ang pagkain dito sa MCGI Clinic. Kaya po kung maghihintay po kayo ng medyo matagal po dahil po sa pila po, hindi naman po kayo magugutom dito mga kasangbahay. Komportable din po dahil meron po tayong aircon. At syempre po, libre po ang atin pong mga medicines at vitamins sa atin pong pharmacy. At ngayon, syempre, di na natin patatagalin pa. Meron tayong nakuhang isang pasyente para makapanayam natin sa araw na ito. Kaya niyo po tumayo, Nanay? Si Nanay Ami Ariola. Magandang umaga po. Ayun. Good morning po, Nay. Good morning din po, Ayun. ma'am. Kamusta po kayo sa araw na ito, Nay? Ano po, kinakabahan. Okay lang po. Kabahan. Huwag po kayo kabahan. Ako lang po ito. Ayun, kamusta po? Ano po bang concern po ninyo? Bakit po kayo magpapacheck up dito ngayon? Ay, ano po kasi yung ultrasound ko po ay nag-release na. Hihingi lang po ako ng second opinion kay Doc. Ano po ang Okay, pwede. pina-ultrasound ninyo? Breast po. Breast. Ano po, meron po ba kayong masakit na nararamdaman? May nakakapa? Medyo po sumasakit. Pero, at ay parang 25 centavos. Parang bukod. Maliit po. Opo. Ito po, gaano po ninyo na ito katagal po na nakakapa, nararamdaman po? Ano po, ngayon lang pong taong ito. Okay. Itong February, March. Medyo maaga mo pa naman po nakapa, Pero kayo po ba, Nanay, regular po kayo nakakapagpa-check up po sa ibang mga clinic or hospital? Opo, regular po naman. Opo. Pero ngayon lang po siya, parang may nakapa ako. Opo. Pero bakit po dito po ninyo napili magpa-second opinion sa MCGI Clinic? Para po, yung parang napipil ko po na hindi ako ma-opera. Dito, parang kumbaga may sila, suggest na panibago. Pero sino po ba nag-imbita po sa inyo dito? Ano po yung aking ka-sister?
Ano po, matagal na po ba siya nakakapagpabalik-balik dito? Kasi nabanggit niyo po na first time po kayo dito. Ano po, latest lang po. Bago lang Pangalawang, po siya. pangalawang punta po nila. Okay. Naku, salamat po dahil naisama niya po kayo kahit bago lang din po siya na nakakapunta dito. Kaya po, yun po, welcome naman po kahit sino po dito sa MCGI Clinic. Kumusta naman po ba so far ang pagbisita niyo dito sa clinic po? Kumusta po ang nasa Ano po lugar naman, po ba kayo may- na maayos? Opo, nakikita ko po naman na maganda ang inyong mga kwarto, mga facilities, Opo. ayun po mga mga staff ninyo ay magagalang at maayos. Salamat po. Nay, matanong ko lang, kayo po ba ay nagtatrabaho pa po? Ano po, retire na po ako. Retired na po kayo? Meron po kayong pinagkakaabalahan sa buhay? Ano po yung lang po sa church. Opo. Ano po yung bilang isang member ng simbahan ay ako po na may regular na uma-attend ng meeting. Opo. Tapos Pero, po nag-aano ng mga bata. ay, naku, salamat po. Nag- Pero ano po, supervise. lagi rin po ang paalala po dito sa amin nila Kuya Daniel Rason, kahit na po iba po ang religion po ninyo. Ano po ba ang religion nyo, Nay? Katolik po. Catholic po kayo. Pero dito po kasi, sinasabi po ng ibang tao, baka exclusive lang to sa mga taga-MCGI. Hindi naman po kasi katulad po ninyo, Nay, Katoliko po kayo, iba po ang relihiyon nyo. Hindi po to exclusive lang po dun sa mga members po ng Church of God International. Welcome po kahit ano pong religion dito. Kaya po, welcome po kayo dito, Nay. Wag po kayo mahiya sa mga kasama po dito. Pero masaya naman po ba kayo na kahit first time nyo po dito po sa MCGI Clinic? Masaya po, masaya. Wala kayong kinikilingan, wala kayong na-prioritize na religion. Opo. Ay, maraming salamat po sa Diyos kung ganun po yung nararamdaman po ninyo. No? Pero sa tingin nyo ba, Nay, babalik pa kayo dito para kung kahit hindi pa kayo nakakapagpa-check up, yung umpisang na feel mo pa lang dito sa pagpunta sa MCGI Clinic, sa tingin mo ba babalik ka? Opo, napipili ko po, babalik ako. Naku, salamat. Para naman sa mata. Opo, o nga, kasi marami pa kayong pwedeng ipagawa po dito, mga services po natin. Pero kayo po, Nay, sige po, pwede nyo po sigurong imbitahan pa yung iba pa po na mga nanonood o kaya mga kaibigan nyo, kamag-anak na nanonood po ngayon para po magpunta rin sila dito. Sige po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kung pinagpapasalamat at yung aking ka-sister ay ako'y tinuro rito para magpa-check up. At sabi po niya ay mababait po naman ang staff dito, tapos lahat po ay libre. Kaya ako sumama, titingnan ko po kung magagaling ang mga doktor. Kaya iniimbitahan ko po kayo dito sa MCGI para magpa-check up rin. Yun, maraming salamat po, Nanay. Ami, pero Nanay, may isa pa akong question sa inyo. Sa tingin nyo ba ay gaano ka importante yung mga libreng serbisyo po na katulad nito na mga check-up? Katulad po dito sa MCGI Clinic. Siyempre po sa hirap ng buhay ngayon, napaka-importante at napakahalaga dahil lalo na po ngayon may crisis. Mahal po ang mga bilihin, ang mga pagkain at ang konsulta sa doktor. Kaya ginagrab na po ng mga tao. Opo. Yun po. Salamat po, Nanay, ha. Salamat. Balik po kayo dito at wag po kayo mahihiya na magsama pa rin po ng ibang mga kasama para makatipid po kayo. Tabi nyo na lang po yung pera na gagastusin nyo sana doon sa pagpapacheck up sa ibang clinic. Salamat po, Din po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po sa Diyos. Nanay Ami, sige po, di na po kayo kakabahan. Ayun, kinamayan na ako ni Nanay. Sige po. Halika, meron pa tayong isang makakapanayam. Nasaan na kaya si Tatay? Ayun, eto siya. Eto, to. Ay, ayan si Tatay. Si Tatay Arsenio. Ayan. Naku, Tay, okay lang po na maupo kayo. Kaya na po. Kanina kasi sabi ni Tatay masakit daw ang kanyang tuhod. Pero, Tay, sige po, bati po kayo sa mga nanonood po sa atin. Binabati ko po yung mga taga dito NTI po sa clinic. Magandang umaga po sa inyo lahat po. Ayun. Tay, bukod po dun sa tuhod po ninyo, ano po bang masakit pa? Ano po ang concern po ninyo? Yung sa dibdib ko po, kuminsan sumasakit. Oh, Pero matagal na to na ramdaman ko. ano ba siya? Parang makiro? Pero pag nainuman ko siya ng tubig, nawala naman. Ano ba Pero siya? Ang parte babalik- kaliwa, kanan? Sa dibdib yun. Basta sa dibdib. O sige, hindi naman tayo doktor no? Mamaya na lang magpa-check up si Tatay. Pero eto po, Tay, gaano katagal nyo na po ito nararamdaman? Siguro mga taon na rin ito.
pabalik-balik siya, ganun po. balik-balik lang po siya. Opo. Pero nabanggit niyo po sa akin na hindi niyo naman po first time dito sa MCGI Clinic. Hindi po. Ano po yung mga pinagawa niyo po na service po nung nakaraang check-up po ninyo? Nagpa-check up ako dito sa sa laboratory ko resort. Opo. Gumaling naman po ang Ay, salamat. nakaraan na. Opo. Ito naman ang dibdib. Ito naman. Pero okay lang, Tay, kasi syempre, no, yun po yung palaging bilin din po ni Kuya Daniel sa amin sa mga pasyenteng nagpupunta dito. Lahat sabihin nyo sa mga doktor, tsaka kahit na meron kayong konting iniinda lang, balik kayo dito, welcome kayo, para syempre, yung kalusugan nyo mabantayan, mamonitor po. Ma'am. Kaya maganda po yung ginawa nyo po na yan, Tay, na sabi nyo, eto naman, naramdaman ko. Ito naman ang ipapacheck up ko. Ayun, salamat po sa Diyos kung ganon. Pero, Tay, sa mga ilang beses na po kayong nakabalik dito, ano naman po yung masasabi nyo po sa serbisyo po ng MCGI Clinic sa inyo? Sasabi ko po sa servisyo dito ay maganda po. Mabababait po sila, masikaso. Salamat po. Matulungin po, ganun. Satisfied naman ba kayo, Tay? satisfied po. Libre ba talaga? Libre po. Libre. Wala po kayong binayaran? Wala po. Ayun, salamat po sa Diyos. Pero sa tingin niyo po, Tay, maire-recommend niyo po ba sa iba itong MCGI Clinic? Opo. Sige po, pwede niyo po sila imbitahan. Sabi ko po, wag po kayong mga tubili pumunta mangyain ng tulong sa MCGI po pag kayo may ramdaman ba. Pupunta po kayo sa MCGI, Ayun. tutulungan po kayo. Opo. At syempre, Tay, kami po ay masaya din po. I-welcome po kayo Opo, at ang opo. iba pa pong mga pasyente. Matanong ko rin po, Tay, ano po ba ang religion po ninyo? Katolik po Catholic. Ako na lang naiwan na Katolik. Okay lang po yan, Tay. Kasi sabi ko nga po kay Nanay Ami po, no, wala naman pong pinipili po na relihiyon dito po sa MCGI Clinic para po pagsilbihan at pagserbisyohan. Yun naman po din yung kagalakan ng puso ng bawat volunteers dito. At syempre, palaging bilin po ni Kuya Daniel Rason na makagawa po ng mabuti sa lahat po ng tao. Salamat po sa Diyos, Tatay. Salamat din po. Balik po kayo dito, ha, kahit po konti lang po iniinda nyo madalas. Ayun Opo, po. ma'am. Maraming Salamat salamat po, mga kasangbahay. Sige po, Tay, Maraming upo na po salamat. kayo para hindi na po sumakit po ang tuhod po ninyo. Ayan. At syempre po, mga kasangbahay, muli po nating pinapaalala na pwede po kayo pumunta dito kasi hanggang 9 a.m. po yung ating registration dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Hanapin nyo lang po yan sa inyong mga navigation po, mga apps po ninyo. At syempre po, hindi po ito exclusive sa mga members lang po ng Church of God International o sa mga Marikenyos. Basta kayo po, kaya nyo pumunta dito at makapagpa-register po kayo, kayo naman po ay ma-accommodate. Ngayon naman, puntahan natin ang isa pa nating Siski dito sa sa Optical Services area, si Sis Tini Balanon. Hello, Sis Tini. Hello, Sis Ira! And hello ulit sa lahat ng ating mga kasambahay. It's another Friday morning, kaya nandito tayo ulit sa MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para po magbigay ng serbisyong medikal na libre para po sa lahat. Ano man po ang inyong lahi, relihiyon o kalagayan sa buhay, mga kasambahay. Pwede po kayong pumunta dito sa ating clinic, lalong-lalo na dito sa ating Optical Services area. Wow, grabe yon. Ito ang kasama natin dito sa ating Optical Services area, ang ating ophthalmology or ophthalmologist, yung ating optician, yung ating din pong optometrist na nakikita nyo po ngayon, kasalukuyan po na ginagawa po ang kanilang duty, no? Na nag-check po sa mga mata ng ating pong mga kasambahay na nangangailangan po na magpatingin ng kanilang mga mata. Kagaya ni Nanay na nandito, tuloy-tuloy siya na nakakapagpatingin ng kanyang mata na makakakuha pa siya ng libreng reading glasses, lalo na po pag na-check ng ating pong mga kasamang eksperto dito na may problema po sa mata yung ating pong mga pasyente. And speaking of pasyente, dito po sa area kung nasan ako ngayon, dito po pumipila yung ating pong mga kasangbahay na dito po sa ating optical services area magpapatingin. Ito po, pag umakyat kayo sa second floor, nandito yan sa right side, pinaka-right po na side ng ating pong second floor dito sa ating medical consultation area. And speaking of pasyente, kasama natin ngayon dito si Tatay Romulo. Good morning po, Tatay. Good morning. Good morning po. Tatay, kaya niyo pa po bang tumayo? Ayun, malakas pa si Tatay. Mata nga lang ang problema, no, Tatay?
Tuhod. Sakto po, may physical therapy rin po tayo kung kailangan nyo rin po na magpa-check ng inyong tuhod or kaya kailangan pong igalaw-galaw yan, no? Okay lang po. Opo, pero tatay, ano po bang nangyayari at nararamdaman sa mata? Bakit po kayo nandito ngayon sa clinic? Ang mata ko, pagka ang kausap ko nakatalikod sa araw, di nakaharap ako sa kanya sa Opo. araw, hindi ko makita ang kanyang mukha. Parang shadow na lang po siya, no? Tapos yung kapag naman nakatingin ako sa sa ganyan, ulap-ulap, maputi siya. Maulap, Oh, maputi maulap na po siya. Kailan niyo pa po yan nararamdaman, Tatay Romulo? Meron na 3 taon na ito. Ang tagal niyo pong tiniis. Bakit ngayon lang po kayo makakapagpa-check up? Kasi po, yung pong kapitan namin, napasal doon sa pinapasukan ko, naikwento nga po yung ganyan. Ngayon sabi ko, baka pwede ako sumama sa inyo. Sige, kaya po ako narito. Naku, ayun, Tatay, Gusto ko salamat rin naman liminaw ang mata ko. Siyempre Hirap. po. Opo, ilang taon na po ba kayo, Tatay? 69. 69. Pero ang lakas-lakas niyo pa po, no? Yung mata lang ang problema. Yung mata nga lang ang problema. Opo, kaya kailangan po natin ipa-check. Opo, may mga pinagkakaabalahan po ba kayo sa buhay ngayon? Nagtatrabaho pa po ba kayo? Nagtatrabaho ako ngayon. Ano pong trabaho ninyo? Karpentero. Ang galing. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ilang yung apo ko na pinag-aaral ko. Ang galing niyo po, Tatay. Kaya po pala ang lakas ninyo, tuloy-tuloy po kayo sa Kailangan po talaga trabaho. malakas para sa mga apo. Opo, lalo na po ngayon, no? Medyo mahirap ang buhay ngayon. Lahat nagtataasan, kailangan pong magtrabaho. Salamat po sa Diyos at malakas pa po kayo. Salamat. At salamat din po sa Diyos kasi makakatulong po kami ngayon sa inyo na Oo. ma-check yung inyong mata. Kaya nga kahit mo magsasalta ka lang, ginigilaw-law ang Ay, wala. Salamat po. Dahil sa tulong ninyo. Opo, salamat po sa Diyos. Pero Tatay, may mga sinusuot na po ba kayong salamin dati pa? Wala pa. Wala pa po. As in, kung magbibigyan po kayo ngayon ng salamin, ito po ang first time ninyong magsasalamin talaga para Kasi sa... tinignan na po ako sa ganyan. Opo. Wala akong sumukat na salamin. Kaya lang, ang totoo na, hindi ko alam kung anong isasagot ko, kung anong talagang dadapat sa akin salamin. Opo. May nagsabi lang po sa akin na doktora na really, paggamot mo na yung mata mo, nahahawa na yung kaliwa mo. Buti na lang po na balitaan po ninyo dito sa ating MCGI Clinic. Kaya At ito po ang first time ninyo. Opo. Opo, ayun, salamat po sa Diyos. At least makakapagpa-check na po kayo, matitignan natin. Or kung kailangan po talaga ninyo ng salamin, may libre rin po tayong salamin. Opo. Kung kailangan po ninyo ng pamatak, awa po ng Diyos, libre rin po sa pharmacy natin yung inyo pong pamatak sa mata. Opo, okay po ba yun, Tatay Romulo? Ayun, pwede po ba kaming mag-request sa inyo? Pwede niyo po bang i-invite naman yung mga nanonood sa atin na kung katulad po ninyo, nakangailangan po ng atensyong medikal, pumunta po dito sa ating clinic. Mga pogi dyan, mga magaganda. Uy. Andito po ako ngayon at kasalukuyan pong alamin ko ano po yung kalagayan ng aking mata. Pumunta po kayo rito. Ang ganda po ng mga babae pati dito. At ng serbisyo po. At saka serbisyo po. Opo. Okay. Kamusta naman po? Komportable naman po kayo dito? Ninenervous ako eh. Ninenervyos po. Kung ano magiging Malamig po kasi dito Ano po sa magiging clinic. pahintin mo, sana man lang. Simple lang. Okay lang po yun. Nandiyan naman po ang ating mga doktor para po i-check kayo. Mga gamot po yung inyong kalagayan po. Opo. Okay po ba yun, Tatay Romulo? Opo. Pwede pa po kayong bumalik after po ninyong ma-check sa mga susunod. Kung may iba pa po kayong problema sa katawan, pwede po kayong bumalik dito sa clinic natin. Bawa kailangan nyo po sa tuhod ninyo o kaya sa ngipin naman. Or kaya overall check-up, pwede din po Matanga lang yan. po ako, saka tuhod lang. Opo. Pero okay naman yung tuhod ko, nailalakad ko naman. Opo, salamat sa Diyos. Konting kirot lang. Opo. Sige po, Tatay Romulo, salamat po sa Diyos. Salamat po. Opo, at nakabisita po kayo dito sa aming clinic. At susunod naman nating interviewin o kausapin si Tatay Eduardo. Hello po, Tatay Eduardo. Hello po, kumusta po? Mabuti naman. Mabuti naman po. Anong oras po kayong nagpunta dito sa clinic natin? Umalis kami sa amin alas 3. Alas 3. Oo, alas 3. Dumating kami na alas 4. Alas 4. Taga saan po ba kayo, Tatay? Taga-Murong ako. Taga saan po? Murong Morong, saan po yun? sa, papuntang Tanay. Rizal po, sa Murong Rizal. Rizal. Morong Rizal. Medyo malayo-layo rin po. Sino pong kasama nyo ngayon? Yung misis ko
nagpaano ng pistiso. Magpapacheck up din po. Papacheck up. Kayong dalawa lang po ng inyong misis. So, kami lang dalawa. Na-invite ako nung barkada ko. Kaya nabalitaan niyo po dito sa ating Sabi niya, subukan ko raw dito pumunta. Oo. Ano po bang nararamdaman sa mata, tatay? Ito naramdaman ko itong kaliwa kong mata. Ano siya? Hindi na siya makakita. Hindi na po makakita. Oo. Kailan pa po yan, tatay? Matagal na ito. 2 years na. Ang tagal na po. Tiniis niyo lang po. Tinis ko wala naman akong malapitan na tutulong sa akin. Opo, ayun. At least po, salamat sa Diyos, may mabait po kayo na kaibigan. Shinare po sa inyo yung about dito sa ating clinic na pwede po pala kayong makapagpa-check up ng libre. Opo, salamat po sa Diyos. Ayun. At sana po ma-check po ang inyong mata para gumanda na po ang inyong pakiramdam, ang inyong pong pang-araw-araw na pagkilos. Ano po ba yung pinakakaabalahan nyo ngayon, tatay? Nagtatrabaho pa po kayo? Nagtatrabaho ako sa construction. Construction din po. Ay, kaya pala ang lalakas po nila dito. No? Ilan taon na po kayo uli? 66. Ang lalakas ng mga tatay natin dito ngayon. No? Talagang active sila sa paggawa. Kaya hindi mo makikitaan na 66 years old. Ang lakas-lakas pa. Kaya lang ang mata, yun po ang problema natin. Siyempre, kung hindi po maayos yung mata, mahirap pong magtrabaho. Opo, kaya salamat po sa Diyos. Nandito kayo, makakapagpa-check up na po kayo sa awa at tulong ng Panginoon. Opo, sige, hindi ko na po kayo masyadong iistorbohin, tatay, ha? Pero nag-almusal na po ba kayo? Tapos na. Nakakuha na po kayo dito kanina? Opo, pag umabot pa po kayo ng tanghalian, libre rin po ang tanghalian natin, ha? Huwag po kayong mahihiyang humingi ng assistance sa ating pong mga volunteers dito. Ayun, salamat po sa Diyos, Tatay Eduardo. Masaya po ang aming kalooban na matulungan po kayo sa araw na ito. Ayan, at ilan lamang po si Tatay Eduardo at Romulo sa mga matutulungan natin sa umagang ito or sa buong araw na ito, mga kasambahay, na mga pupuntang pasyente dito sa MCGI Clinic. Kaya naman sa mga habol pa, may oras pa po kayo. Hanggang 9 a.m. po tayo dito po sa ating registration. Lahat po nangaabot ng mga pasyente na makakapagparehistro hanggang 9 a.m. Sa awa tulong po ng Diyos, maa-accommodate po kayo dito sa MCGI Clinic. This time, puntahan naman natin si Ate Celine, si Celine Ang. Si Celine, nasan ka po ba ngayon? Good morning, Tini! Ito tayo ngayon sa ating physical therapy area kung saan nagpapa-physical therapy yung ating mga pasyente na merong problema sa kanilang mga likod, kakaroon ng problema sa leeg, yung iba nagkakaroon ng problema sa mga hita. So basta meron po kayong problema sa iba't ibang parte ng katawan na nangangailangan po ng physical therapy, dito po pumupunta. At ngayon nga po, magpapatulong tayo sa ating physical therapist kasi kung mapapansin po ninyo mga kasangbahayan, karamihan po sa ating mga senior po na kababayan, nakakaranas ng tinatawag po natin na frozen shoulder. Kaya hihingi tayo ng payo sa ating physical therapist kung ano ba yung mga exercise na pwedeng gawin ng ating mga senior citizens or mga kababayan natin na nagkakaroon ng frozen shoulder. Makasama po natin ngayon si Sir Ace Viñas. Good morning po, Sir Ace. Morning po mga kasambahay. Ayan. Sir Ace, ngayon po may mga senior citizens po tayo, mga kababayan, na nakakaranas po ng frozen shoulder, yung hindi po nila mataas yung kanila po mga, ano ba tawag dito, balikat, no? Ano po ba yung mga exercise na pwede po nilang gawin sa bahay na madadali lang po at pwede nila masundan? For kasi frozen shoulder, meron po tayong pace na doon natin ma-identify kung anong klaseng exercise ang gagawin natin. Meron po tayong tinatawag na freezing, frozen, and thawing. Sa freezing state po kasi, dito yung shoulder is painful pa. So kapag ginalaw niya upon the limit ng joint kung saan na sumasakit. So kailangan po natin doon i-control muna yung pain. Pwede natin maglagay tayo ng hot compress doon sa painful area. Okay. And then ang pinaka-common po na binibigay natin dito is yung Codman exercise. Paano po yan? Sige ito nga po po. ay parang mahirap po siya i-instruct sa patient kasi lalo na po sa mga matatanda. Ito pong table natin yung is mababa. So mahirapan po tayo. So nakaganito lang po si patient. Instructan lang po natin yung affected area is relax. Relax lang po siya. And then pwede rin po maggumamit ng dumbbell para yung joint ma-distract. So instruct natin si patient na i-relax to. Hindi po to gagalaw. Ang gagalaw is yung trunk. Magra-rock po siya. Up. Yan.
forward, backward, and then pwedeng sideward. No, dito po sa phase na po to, yung painful phase pa siya, yung freezing stage. So kapag ano na po yung mga 15 times 2 po repetition. Opo. Mas maganda po bang gawin ito sa umaga, sa gabi? Opo, depende rin po sa pasyente natin kung kailan. Basta po sa araw na rin yun, magawa nila. Okay po. And then sa mga phase 2 naman po, dun sa frozen, kung saan yung motion natin is limited na, meron naman tayong mga tinatawag na ROM exercise o range of motion exercise. Ang common din po is yung wand exercise. Gamit po sila ng mga stick na Opo. mahahaba. So kung ang limited na motion niya is ganito, so ang ano po, yung stick, ang affected nasa taas, tapos yung unaffected po is nasa baba. Opo. Lang po nung unaffected na side yung affected, iaangat niya lang po 10 times. Oh, may hawak po na stick, ganun. Opo, stick. Wala po kasing stick eh. So, imagine mo po yung Opo. Tapos, kung yung motion naman po is dito, limited, Opo. dito po yung galaw na gagawin nila. So, bali para pong nagsasagwan, ano po, ganun. Parang ganun na rin po. Pero ang pinaka-primary objective natin dito is yung motion ng joint. Kahit papano. Ang importante po natin ditong malaman is yung dun lang natin sa pain-free motion. Kasi yung iba pong may frozen shoulder, dito pa lang masakit na. So, dun pa lang masakit na. Hanggang dito lang po tayo. Okay po. Tayo Hindi po mag-iisip. sasagarin. Yes. Kung saan lang po walang sakit. Okay Then meron po. pong next yung tinatawag na finger ladder. Okay. Parang Ano ganun naman po lang yung din finger ladder? Wala po tayong stick, pwede naman po sa wall. Okay po. Gaganon lang po tayo para lang po iangat lang natin. Gaganyan lang po hanggang sa kung saan po yung kaya po ayun nila. po yung lagi nating isipin na kung hanggang sa ko lang kaya. So, Kung masakit na, tigil na. Opo, idediretso po yung kanilang arms. Tapos lalapit po sila sa pader. Yes po. Kung ano pong motion yung limited, kasi ito po abduction yan, ito Opo. flexion. So kung flexion, nahaharap lang siya dito, then ganyan. Ay, opo. Ang pinakamaganda pong gawin natin is hot compress po muna kung painful talaga para po mag-relax yung mga muscles natin in joint. Ayan, naku mga kasangbahay, meron tayong 3 exercise ngayon na tinuro ni Sir Ace kung paano tayo makakatulong, no? Kung hindi pa po kayo at wala pa po kayong kakayahan na pumunta sa ating mga physical therapy centers, pwede nyo po itong gawin sa bahay. Meron po bang kailangan sila nakasama para matulungan po sila? Or kaya po nila itong gawin na mag-isa? Based naman po sa pinerform nating exercise. Kaya na po nila mag-isa po. Opo. Kayang-kaya po. Yes, at saka mga kasangbahay, sisipagan nyo lang po na gawin ito. Ano po ba gaano po ba kadalas yung bilang na pwede po nilang gawin ito para di po ma-force yung kanilang balik? Common po is yung standard na parameters namin dito is 10 reps, 2 set. Ibig sabihin, total of 20 po. May interval lang na pahinga. Yan. So, 2 beses po na 10 times. Total of 20. Ayan, ako mga kasangbahay, gawin nyo na po ito kung sakaling nakakaramdam na po kayo ng tinatawag po natin na frozen shoulder. Kaya, practice nyo na po ito mga kasangbahay ayan, salamat po sa Diyos, Sir Salamat sa Diyos Ace, lalo po. na po sa pagtulong nyo po sa ating mga pasyente na ma-relieve po yung mga pain po nila sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. At ito, puntahan po natin ang atin naman pong MCGI Diagnostic Center. Ano na po ang update po dyan si Scan Canvillaros. Yes, good morning, Ceciline. Good morning po sa ating mga kasambahay. At syempre, good morning, Kuya. At live na live po tayo ngayon dito sa MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At sa kasalukuyan po, tayo po ay tumatanggap ng ating mga pasyente dahil ang pasimula po ng ating pong registration ay alas 5 ng umaga. At ito naman po ay magtatapos ng alas 9 ng umaga. Every Friday po yan sa ating po mga manonood. Ayan, may oras pa po tayo para makahabol po sa ating registration. At tuwing Lunes naman po hanggang Huwebes. Ayan, ang ating registration po alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At gaya po ng ating napapanood, ano po, yan po yung ating pong regular po na flow step by step after po ng registration, check po yung inyong mga vital signs, and then i-assist na po kayo sa waiting area kung saan po ang mga services na inyo pong napili. Ayan, welcome po ang lahat na pumunta po rito para makapag-avail ng mga libreng serbisyong handog ng Members Church of God International.
At sa araw po na ito, ang mga services offered po natin ay medical adult consultation. Meron din po tayong pediatric consultation, dental services, check-up, extraction and dentures, optical services na ay examination with free reading glasses, ophthalmology consultation. At para naman po sa ating other services, meron po tayong X-ray, ECG, laboratory, blood chemistry po yan for schedule, at physical therapy, at maging ang legal consultation. Ayan po ang mga libreng serbisyong handog po natin dito sa MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga. Kaya sa ating mga manonood, ayan, may oras pa po dahil alas 7 pa lamang. Meron pa po tayong kulang 2 oras para po makaabot sa ating registration. At sa umagang pong ito, atin pong i-interviewin ng ating pong mga kababayan. Sila po ay mag-ina. Ayan, dito po kayo, si Nanay Cherry at si Nanay Rita. Good morning po. Ayan, sige po, gamitin natin ng mic. Kumusta naman po ang inyong gising? Okay naman po. Okay na. Masayahin sila, no po. Mula kanina talagang tinitignan. Talagang masayahin sila. Anong oras po kayo gumising, Nanay Cherry? 4 po. Alas 4 ng umaga. Taga saan po kayo? Dito na. Santo Domingo, San- Minal, Pampanga. Santo Domingo. Sa Domingo. Ayan. Ano po ba ipapacheck up nyo po ngayon? Giliran po. Ang tagiliran nyo. Ano pong nararamdaman nyo sa tagiliran nyo? Parang masakit po. Ilang araw nyo na pong iniinda yan? Matagal na po. Matagal na at ngayon lang kayo magpapacheck up. Pabuti, pumunta po kayo dito at para po matingnan ng ating doktor. At wag po kayo mag-aalala dahil lahat po ay libre. Dahil first time po kasi ni Nanay Cherry at Nanay Rita dito sa MCGI Diagnostic Center. Ayan po, after nyo pong ma-check up, meron din pong libreng gamot at may almusal tayo at tanghalian. At kung gusto nyo po hanggang merienda at hapunan, dito na daw sila matutulog. Ayan. Kayo, Nay, ano pong papacheck up nyo? Panayang mataas ang presyon ko. Mataas ang presyon nyo. Ilan taon na po kayo? 73. 73. Ayan. So, hindi po ba kayo regular na nakaka-up? Hindi naman. Ay, hindi. So, dito po, pwede nyo pong gawing regular ang iyong check-up. Ano po, Nanay? Sana hindi sila magsasawa sa amin. Ay, sinasabi namin sa inyo, hindi po kami magsasawa. Dahil ito po ay open po sa lahat at wala po tayong pinipili. Ano po, kahit tuwing Biyernes o Lunes hanggang Biyernes po, nandito kayo. Ano po, libre po at hindi po namin kayo pagsasawaan. Kundi, nagpapasalamat kami sa Diyos kasi makakatulong po kami sa inyo. Salamat naman sa Diyos. Meron kaming nakakita kami ng mabait na maganda. Ay, ayun po, andog po ng MCGI yung serbisyo po natin. Sige po, sino pong nag-invite po sa inyo dito para mabati nyo po? Bilas ko po. Yung bilas nyo, opo. Ano pong pangalan? Mary Jane po. Miss Mary Jane. Sige po, baka may gusto pa po kayong anyayahang mga kababayan po ninyo o kabarangay po ninyo. Sige, napapanood po tayo. Lahat po ng gustong magpa-check up dito po, maayos po yung pagkaano nila dito. Ayan, salamat po. Masayahin talaga sila. Ayan, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na makabahagi po kami sa inyo. At enjoy nyo lang po yung inyo pong pagpapacheck up. Ano po, wala po kayong kailangang bayaran. Ano po, hanggang sa kayo umuwi. Po, kung gusto niyo pong bumalik para na makapagpatingin sa mata, makapagpabunot o makapagpapustiso, Nanay, libre po lahat dito. Salamat naman po sa Diyos. Ayun, salamat po sa Diyos. Sige po, baka may gusto pa po kayong sabihin? Wala na daw po, nahihiya na po. Sige po, dahil dyan nahihiya na rin ako. Sige po, at yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center. Balik po sa inyo dyan, si Celine. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, Sis Can dyan po sa ating MCGI Diagnostic Center. Kaya po mga kasangbahay, sa mga nangangailangan po ng free medical services, pwede po kayong pumunta po dito sa ating MCGI Clinic, dito po sa 141 E. Rodriguez, Marikina City. Ang ating pong registration time ay hanggang alas 9 ng umaga at mahaba pa po ang oras natin, kaya pwede pa po kayong humabol. Wag po kayong aalis, magbabalik po ang Good Morning Kuya.
Narito po ang ating good news. Magandang balita para sa mga Pilipino. Ganap ng batas ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspendihin ang excise tax sa langis upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Alamin natin ang detalye sa good news ni Grace Casin. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay ng emergency powers upang mabawasan o pansamantalang itigil ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng batas, maaaring gamitin ang kapangyarihang ito kapag umabot o lumampas na sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado sa loob ng isang buwan. Isasagawa ang implementasyon batay sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee sa pagkikipagtulungan ng Department of Energy upang matiyak na ang hakbang ay naaayon sa kondisyon ng ekonomiya. Maaaring ipatupad ang bawas o suspensyon sa partikular na mga produktong petrolyo at maaaring ito ay ganap o bahagyang pagbawas depende sa sitwasyon ng presyo ng langis. Nilimitahan naman ang pagpapatupad ng tax adjustment sa hindi hihigit sa 3 buwan sa loob ng 1 taon bilang bahagi ng kontrol upang mapanatili ang balanse sa kita ng pamahalaan. Layunin ng batas na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis, pamasahe, presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin ng mga Pilipino. Magiging epektibo ang bagong batas 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagan na may malawak na sirkulasyon. Grace Casin at ito ang Good News. Magandang balita naman para sa mga pamilyang Pilipino. Sisimula na po ng lokal na pamahalaan ang pamamahagi ng libreng bigas sa susunod na linggo upang makatulong sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan ang good news na hatid ni JP Nunez. Ipatutupad ang distribusyon ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF kung saan inaatasan ang mga LGU na gamitin ang hindi bababa sa 50% ng kanilang pondo para sa pagbili at pamamahagi nito sa kanilang mga nasasakupan. Layunin ng programa na direktang makatulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kasabay nito, tiniyak ng pamahalaan na may sapat na supply ng pataba para suportahan ang susunod na taniman bilang bahagi ng pagpapatatag ng produksyon ng agrikultura sa bansa. Upang makatulong din sa pagpapababa ng presyo ng pagkain, ibinaba sa piso ang RoRo terminal fee para sa mga sasakyang nagdadala ng agricultural products. Isang hakbang na inaasahang magpapababa sa gastos sa transportasyon. Nagsimula na rin ang pamamahagi ng pondo ng LGSF sa mga LGU upang matiyak ang agarang implementasyon ng programa kahit bago pa ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa presyo ng langis. Bukod dito, pinalawak na rin ang programa ng 20 pesos kada kilo na bigas na ngayon ay available na sa mahigit 600 centers sa buong bansa upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa abot-kayang supply ng pagkain. Sa kabuuan, bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapagaan ang gastusin ng mga mamamayan at mapanatiling abot-kaya ang pagkain sa gitna ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya. JP Nunez, at ito ang Good News! At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Again po, ang ating MCGI Clinic ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Open po ito every Friday at ang registration time po ay from 5 a.m. hanggang 9 a.m. Yes, at ang atin naman pong MCJ Diagnostic Center, located naman po yan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan from Monday to Thursday ay 10 a.m. hanggang 12 noon po. Tanghali po mga kasangbahay. At on Fridays naman, 5 a.m. to 9 a.m. po. At meron din po tayong Mobile Dental and Optical Clinic on March 27, 2026. Friday po, ang unit number 1 ay nasa Barangay Santa Rosa Covered Court, Bangged,
Abra. Iyon, nasa number 101 naman po, General Luna Avenue, Ampid 1, San Mateo, Rizal, ang unit number 2. Ang unit number 3 naman po ay nasa Uptown Crossing, Poblacion 8, Midsayap, North Cotabato. Ang unit number 4 po, nasa Barangay Cerudo Covered Court, Banga, Aklan. Ang unit number 5 ay nasa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Yes, at ang unit number 6 po, nasa number 88, Julio Diaz. Kulang kami sa manpower. Talagang tapos kami sa manpower. Kaya malaking tulong ito ginawa niyo. Kahit sa punting bagay na ganun to, nakatulong na malaki. Kasabay ng paglilinis, binigyang kulay din ng MCGI Youth ang mga benches sa palibot ng park. At naghatid din ang mga kabataan ng libreng makakain at maiinom sa mga taga-barangay Pilar Village. Alam naman natin na karamihan sa populasyon namin, hindi rin sapat ang kita. So, yung maitawid nyo sila ng libreng gupit, ang laki na rin ang natipid ng pamilya. At yung malamnan ang tiyan, isang malaking pagpapasalamat na rin po yun. Mainit na kape at masarap na almusal naman ang dala ng MCGI Youth sa mga mag-aaral sa Apalit, Pampanga. Sa Cavite, bukod sa libreng makakain, may libreng gupit din ang handog ng mga kabataan. Masaya ang isang komunidad kung sama-sama, nagtutulungan at nagmamalasakitan. Sa ating mga barangay, maging ang ating mga paaralan, na maituturing na rin natin bilang pangalawang tahanan, kasama ang ating mga tunay na kasambahay. Ngayon naman, puntahan naman natin si Brother Ian Miranda na nasa Dental Services area para sa kanyang update. Brother Ian? Yes, Ira, good morning ulit at good morning po ulit sa ating mga kasangbahay. At nandito po tayo ulit sa Dental Services area. Again, libre po ang ating dental check-up dito. Tooth extraction, dentures, cleaning and pasta. Pati po yung mga medicine o yung mga gamot po na binibigay ng mga dentista natin and staff po dito. Lahat po yan libre, wala po tayong babayaran. At this time po, since may mga nakausap na tayo mga pasyente kanina na magpapabunot ng ngipin, ngayon naman kakausap tayo ng galing sa denture room natin dito sa Dental Services area. And tawagan lang po natin si Tatay. Good morning po. And dito lang po tayo. Good morning po din. Good morning po. Ay, dito lang po tayo sa tabi. Ayun, kamustahin lang po namin kayo, no? Dito po sa denture room, ano po bang inano ninyo? Magki-claim na po ba kayo ng denture nyo o naisuot nyo na po? Ano pa lang, isusukat pa lang po. Magta-trial pa lang magka-trial po pa lang kayo. ako. Opo. Pero nakailang, ano na po kayo? Nakailang bisita na po kayo dito sa MCGI Bro, Clinic? mga 4 time na. Mga 4 times na. Sa mata, sa mga... Okay. Ano po yung mga pina-check up nyo dito para malaman lang din po ng mga viewers? Yung una, sa mata ko. Ano po? Sa mata? Sa mata, opo. Tinikapan ako, tapos tinignan, na ano, tapos binigyan ako ng salamin, libre siya. Opo. Ng bayad. Pagtapos po, dito naman sa tiyan ko, pina-check up po rin. Opo. Sa tiyan po? Oo, sumasakit-sakit. Opo. Parang dito, yung bibigay sa akin ng gamot ng Doc, wala na. Okay na po. Oo, libre din niya, walang bayad yun. Opo. Ngayon, pangatlo po, yung sa nagkain parang... Ano po yan? Makati. Sa balat po? Oo, balat, Makati. Opo. Binigyan din ako ni Doc ng gamot sa balat. Yun, lahat yun, libre yun. Pero ngayon, ayos na, maigi na.
Ito namang ito ngayon, itong sa trial na ngayon. Ayun. Oo. Trial na po kayo for Trial na po. Oo. dentures. Oo. Nagpaano rin na po ba kayo dito? Nagpa-tooth extraction, nagpabunot na rin po kayo ng ngipin dito? Opo, nakapagpabunot na ako. Okay. Yun yung una. Okay, ayun po yung una ninyo. Tapos ngayon po, denture na. Denture na. Okay naman. Pero sa inyo po ba, ito pong since wala po kayong ginagamit na denture, gaano na po yan katagal na wala kayong denture? Mga matagal na rin to. Siguro, Matagal na rin year po. na. Taon na rin po. Oo, taon. Ano pong nagiging problema po ninyo kapag ganyan, kapag wala po kayong denture? Ano Parang- po, saan po kayo nahihirapan? Siyempre, yung kumakain ka, ganun, di ba? Hirap doon. Tsaka yung pagsasalita, parang nangungungo ka, di ba? Opo. Ngayon, pagka nakumpleto na, di ba? Maganda na po yun, sir. Opo, makakatulong po sa ano natin, sa mga kinakain nga Saka rin po hindi pa, natin. pagka Opo. meron ka ng ngipin, sabi nga ni Brad Daniel, nakakapogi points daw yun. Oo. Diba? Sabi niya, Nakaka-killer smile. Oo, killer smile yun. Oo, dagdag confidence din po, syempre. Pag Opo, may ngipin confidence. tayo. Oo, yan ang sinasabi ni Brad Daniel lagi. Ni Kuya Daniel po, Oo, Isa po yun si Kuya Daniel po, syempre, ang isa po siya nangunguna po, dito po sa atin na makatulong po tayo, makapagbigay po tayo ng mga libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Syempre, alam po natin yun sa taas ng mga bilihin. Lalo po ngayon, nagtaas ang presyo ng langis. Apektado po sunod-sunod niyan yung mga presyo ng bilihin. Kaya sa mga gusto pong makatipid, katulad po natin dito, yung mga pasyente po natin dito, it's an advantage po na makapag-avail po tayo ng mga ganitong libreng serbisyo para po sa ating mga kababayan. At ayun lang po, usali po sa mga nanonood po sa atin, invite niyo po sila sa mga gustong makalibre ng kanila pong mga serbisyo. Sige po. Mga viewers po natin. Viewers po namin, pwede ko kayo pumunta rito. Libre naman. Lagi naman sinasabi ni Brother Daniel, kahit Iglesia ni Cristo ka, Opo, kahit ano pong religion. Kahit anong religion ka, pwede pumunta rito libre sa dental. Opo. Hindi lang dental, lahat. Opo. Sa lahat po ng mga services natin dito, open po to sa lahat. Ano man po religion. Wala po saan kayong... Opo, kahit ano pong lugar. Kayo po, taga San Mateo Rizal, no? Mateo po. Opo, ayun. Ayun po. Yun lang po, salamat po sa Diyos at nabigyan tayo ng experience po ni tatay dito sa ating MCGI Clinic. At ayun lang po ang ating mga counting update dito. Again, libre po ang ating mga services dito po sa ating dental services sa MCGI Clinic. And with that, puntahan naman natin ang medical consultation area. Nandiyan si Celine Ang. Celine, good morning. Good morning, Broski Ian. Yes, nandito tayo sa ating medical services area at kung mapapansin niyo sa likod ko, ito, busy-busy na yung ating mga kasangbahay na nag-iintay ng kanilang turn na ma-check up ng ating mga doktor at yung ating pong mga volunteers ay chinecheck na rin ang kanilang mga vital signs para pagpunta po natin sa doktor at sa pagpapacheck up ay ready na po ang kanilang information. At isa nga sa mga pasyente na magpapacheck up today ay si Nanay Pearly. Good morning po, Nanay Pearly. Kaya niyo po bang tumayo, Nay? Morning po. Yeah, good morning po. Nanay, bati po kayo sa ating mga viewers. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, Nanay Pearly, good morning po. Ano po ang ipapacheck up po ninyo ngayong araw? Yung sugar ko ba? Ay, opo, mataas po ba? Meron po ba kayong diabetes, Nay? Hindi ko. Pacheck ko pa lang para malaman ko. Ngayon nyo pa lang po malalaman. Ngayon ko lang palang malaman. Opo, ilang taon na po ba kayo, Nay? 62. Ay, batang-bata pa po, Nay. Nasa lahi nyo po ba ang pagkakaroon ng diabetes? Wala naman. Wala naman po. Talagang sinusure nyo lang po kung meron po kayong diabetes. Opo. Saan po kayo galing yan? Sa San Mateo. Sino po ang nagsabi po sa inyo na meron pong libreng clinic po dito? Hindi, kasi yung anak ko dito nagpapacheck. Ay, opo. Yung anak ko tsaka manugang ko, taga Marikina sila. Opo. Tapos sinabi po sa inyo. Sinabi sa akin. Kaya sabi, pag Friday lang yan, Mama. Opo. Wala na ibang araw. Kaya nag-try ako ngayon. So first time niyo po ngayong araw. Opo, ma'am. Opo. Bali po, bukod po sa inyo pong diabetes, ano pa po, or sugar po, ano pa po ang ipapacheck up po ninyo? Wala naman din. Yun lang. Yun lang sugar po. lang. Buti na lang po, Nay. Healthy pa po kayo. Hindi pa naman po kayo nagma-maintenance. Wala pa, yun lang. Ay, salamat po sa Diyos at healthy Vitamin po lang, kayo. mga vitamin lang. Ay, very good, Nanay. Pero just in case po, na mayroon pa po kayong ibang mararamdaman, halimbawa po sa mga susunod, wag naman po sana. Pero kung nangangailangan po kayo ng free medical services, pwede po kayong bumalik po dito. Sige, thank you. Ayan, maraming salamat sa inyo. Opo, invite niyo rin po yung mga kaibigan niyo na pumunta dito. Inaano ko yung mga kaibigan ko dyan, pumunta na kayo rito sa Marikina.
Kasi pray na siya. May pangmerienda pa. Opo. Maraming salamat. Salamat po sa Diyos, Nanay Pearly. Pagalingin nawa po kayo ng Panginoon. Ayan. Kaya yan mga kasangbahay, wag po kayo mahihiya na pumunta po dito po sa ating MCGI Clinic para po matingnan po yung inyong mga kailangan po na ma-check up. Hindi na po ninyo kailangan magtiis ng sakit po sa katawan, sakit sa ulo, sipon, or kung ano pa pong inyong nararamdaman. Kasi pwede na po kayo dito na ma-check up ng atin pong mga doktor. At dahil, speaking of doctor, eto, aabalahin natin yung isa nating doktor dito. Ayan, Doc, good morning. Abalahin ko po kayo muna. Opo. Doc, good morning po. Ang matanong ko lang po sa inyo ano po ba yung common po na sakit na pinapacheck up po sa inyo dito po sa ating clinic? Sa ngayon, hypertension at saka diabetes pa rin. Yun pa rin ang pinaka-common. Po, karamihan din po talaga, yun po ang nagiging problema po ng ating mga senior. Oo. Actually, matagal na silang merong maling lifestyle. Opo. Kaya ito yung consequence pa rin ng mga lifestyle nila gaya sa pagkain at kakulangan ng exercise. Opo. So, nahantong sila sa mga chronic na problem Yes po, gaya ng Doc. hypertension at diabetes. Opo. Doc, ano po yung mga tips na mabibigay niyo po sa atin pong mga kasangbahay? Lalo na po ngayon, ang dami na po pala ngayon. Kahit minsan bata pa po, no, Doc, nagkakaroon na po ng hypertension. Oo, ayun pa rin. Yun nga, mag-iingat sa kinakain. Karamihan kasi ng carbohydrates, iba-ibang klase yan. Opo. Hindi lang kanin yan. Sabihin mo minsan, hindi naman ako masyado kumakain ng kanin. Yung pala, kain ng cake, ice cream, naka-milk tea pa, gano'n, mga naka-soft drinks pa. Lahat yon carbohydration, lahat yon sugar, pati noodles, pati yung mga pasta, no? Opo. Kaya kailangan po talaga, Doc, maging maingat po sila sa mga Oo, maging wise. Alamin kung anong laman ng kinakain natin. Pati pag mag-grocery kayo, tingnan nyo yung mga ingredients sa likod. Pag-aralan nyo yon, no? Malaking bagay yon kasi karamihan dyan ay may mga kasama na hindi na maganda sa ating kalusugan, nakaka-effect sa ating liver at sa ating kidney. Opo. Doc, ano naman po yung masasuggest nyo kung sakalin po halimbawa po, tulad po ngayon, Doc, nagmamahal na po yung mga bilihin. Ano po ba yung mas masasuggest nyo po na mas advisable po na kainin po ng ating mga kasangbahay na safe po sa kanilang mga kalusugan? Ang pinaka-basic pa rin mas maganda yung bumili na lang kayo ng pagkain sa mamalengke na lang kayo. Opo. Tapos yung mga basic na nandoon, yun ang kainin nyo. Yung kung ulam, talagang ulam. Isda. Yung ganun, wag na yung mga binili pa yung na-process na. Opo. No? Tapos yung kanin, ang kanin ay hindi totally safe, ha? Maaari half cup lang a day kung kayo overweight na. Opo. No? Kung hindi nyo gagamitin, wag kakain ng sobra. No? Parang ano rin yan hindi kayo pwedeng overloaded. Opo. No? Kailangan yung kinakain nyo, kinakarga nyo sa katawan nyo, yun lang yung gagamitin nyo. No? Opo. Doc, ito po, marami pong nagsasabi ng mga nutritionist na healthy po ang mga prutas. Pero kung may diabetes po, okay lang po ba na kumain po sila ng maraming prutas? Ang prutas ay sugar din yan. Opo. Isa yan sa mga forms ng carbohydrates. Kagaya ngayon, panahon ng mangga. Opo. Sobrang tamis at ang sarap talaga. Kaya kung hindi kayo nagkikikilos, kahit ninyo kalahati lang. Opo. Kalahating pisngi lang. Opo. Wag po isang buo o kaya Wag po isang kilo, no, Doc? Share nyo na lang sa iba. Opo. Saka sa panahong krisis ngayon, kailangan masanay tayo ng konti na lang ang kain. Opo. Kasi baka dumating ang araw, konti na lang talaga wala na tayong mabiling pagkain. Opo. At least sanay na, Doc. Sanay na tayo na Opo. konti ang kinakain. Yes po, Doc. Doc, maraming salamat po sa Diyos. Lalo na po, lagi po namin kayo nakakasama dito po sa ating MCGI Clinic. Salamat sa Diyos, Salamat. Doc. Salamat. Ayan mga kasangbahay, ito na yung tips ng ating mga doktor para naman talagang maging healthy tayo, lalo na po sa mga kababayan po natin na meron na pong hypertension at meron na pong diabetes. Mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Ito muna po ang update. Ngayon, puntahan naman natin si Sister Tini Balanon. Sister Tini, nasaan ka ba ngayon? Nandito po ako ngayon sa ating MCGI Clinic
Pharmacy. Kitang-kita naman yung mga gamot sa aking likuran, no? At maibalita ko lang mga kasambahay, alam nyo ba na as of 7:40 a.m., meron na po tayong 49 na mga pasyente na nabigyan po ng gamot dito po sa ating pharmacy. Nakakatuwa dahil nadadagdagan po yung mga naaabutan po natin ng tulong sa umagang ito. Pero bago ko po kayo bigyan ng update kung ilan na po ang ating mga registered patients, mas maganda makakausap po tayo ng professional din na kasama po natin dito po sa ating pharmacy. Siya po ang ating kasamang pharmacist, si Sis Julita. Hello po. Good morning po mga kapatid sa buong mundo. Nandito po kami sa pharmacy at patuloy po sa masayang paglilingkod. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. At syempre, yung paglilingkod, hindi lang sa ating mga kapatid, kundi pati na rin po sa mga hindi natin kapananampalataya or yung atin pong mga kasangbahay na nanonood ngayon. Pero Salamat po sa Diyos. ngayon po, gusto lang po namin humingi sa inyo, sis, ng kaunting paalala po, lalo na po sa tamang pag-take po ng gamot ng ating mga kasambahay. Kasi yung iba po, kapag nakakaramdam sila ng kaalwanan after nilang mag-take ng kanilang gamot sa loob lang ng ilang araw, hindi na po tinatapos ang gamutan. Ano po ba yung pwede po ninyong maipayo sa ganun po nating mga kasamang or mga kakilalang kasangbahay? Sa mga niriresitahan po ng mga gamot, lalong-lalo na po sa antibiotic, kahit po maganda na po yung pakikiramdam, patuloy at patuloy nyo po yung iinumin yung mga gamot hanggang doon po sa niriresita ng doktor sa inyo. If 21 capsule, ibig sabihin 1 week, tuloy po yon, hindi ikakat. Parang, tsaka pag nakalimutan, iinumin nyo po agad. Pag naalala kasi, parang walang misdose. Diretso po yung gamot. Yung sa mga vitamins naman po, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, napabago-bago ang panahon natin. Kahit po vitamin C, pangresistensya, 1 beses araw-araw. Isipin at huwag kalimutan para sa ating mga kalusugan. Opo. Sis, nababanggit niyo po kanina yung sa antibiotic, yung kailangan susundin natin kung ano yung nirekomenda ng doktor, kung ilang araw natin iinumin yung gamot. Ano po ba yung pwedeng mangyari kapag hindi po natin sinunod? Kasi po, pag hindi natin nasunod po yung tamang pag-inom ng antibiotic, may posibilidad na magkakaroon po ng drug resistant lalo na sa antibiotics. So sa ngayon, mag-start muna ng low dose. Pag na-resistant ka na doon, hindi na po i-epekto yun. Kailangan na po natin yung higher dose ng antibiotic. Third generation na po tayo kasi hindi na nag-epekto po yung mga first generation ng antibiotic. So mas magiging limited po yung pwede nating inumin na mga gamot. Saka mas lumalakas yung dosage pag nag-miss-dose po tayo. Tsaka pag na-miss-dose ka ng 2 days, ibabalik mo yun sa day 1. Sa halik na 1 week ka, magdadagdag po ka ng another week. At gastos na naman po yun sa kanila kung yun. hindi po nila Tama. susundin. Ayun mga kasambahay ha. At yung vitamins daw po, huwag kalilimutan. Nabanggit niyo po yung vitamins. Meron po ba tayo ng mga sinasabi niyong vitamins dito sa clinic natin? Salamat sa Diyos at kumpleto po tayo sa mga vitamins. At yun po yung laging inaano ni Kuya na ating alagaan din natin yung sarili. Parang patuloy na patuloy yung masayang paglilingkod sa ating basta sa lahat ng mga tao. Opo. Salamat po sa Diyos. Libre naman pala dito sa ating clinic. Kaya wala na po kayong dapat ipag-alala. Ang kailangan na lang po, sundin ang tamang pag-inom ng gamot. Salamat po sa Diyos. Salamat ating po sa Diyos. Kasamang pharmacist na volunteer din po from Members Church of God International. At kaya po nang sinabi ko sa inyo kanina mga kasambay, bibigyan ko po kayo ng balita sa kung ilan na po ang ating pong mga pasyente na nakarehistro dito sa ating clinic. Mayroon na po tayong total na 227. Ang atin pong pinakamarami, blockbuster ay sa ating general medicine with 75. Sinusundan po yan ng ating dental na mayroong 63. Sa pedia, meron po tayong 26. Optical with 21. Ophthalmology with 24. Dentures with 5. OBGYN with 3. And sa ating pong physical therapy ay mayroon po tayong 10. At tuloy-tuloy lang po ang ating pagsiservisyo hanggang mamayang 9 a.m. po ang ating registration. Kaya sa mga habol, meron pa po kayong 1 hour and 5 minutes para makahabol sa ating registration. Yun lang po munang update dito sa ating MCGI Clinic Pharmacy. Puntahan naman natin sa MCGI Diagnostic Center si Sis Cancan Villaruz. Hello, Sis Cancan!
Hello, good morning, Sis Tini. Good morning po muli sa ating mga kasambahay. At syempre, good morning, Kuya. At muli po tayo nagbabalik dito po sa MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga. At kami po ay magbabalita po ulit ng update po as of 7:30 a.m. ang ating pong mga registered patient po na ating pong na-cater. Sa medical consultation for adult po ay 164, sa pediatric consultation naman po ay 5, sa dental services naman po ay 27, at sa optical services po ay 14. As of 7:30 a.m. pa lamang po yan, ang total registered patients po natin ay 210. At tuloy-tuloy po ang ating pong pagtanggap hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At lahat po ng ating mga kababayan na makakapagparehistro hanggang alas 9 ay ating paglilingkuran hanggang mamaya. Kaya salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon makapaglingkod po. At ngayon naman po, ayan, magkakaroon lang tayo ng short interview kay Doc Alma about po sa ating kalusugan. Ayan, ang ating physical therapist po. Sis Alma, ano po yung pwede po nating mai-advise sa ating mga viewers para po maiwasan nilang maging pasyente nyo? Sige po, unang-una po, kailangan po, number 1 po yung pagiging mataba. Oh, dapat sana po slim aware lang. din po tayo dito kasi yung pong pagiging obese po is a disease. Kasi dito po sa obesity nang gagaling ang lahat ng problema. Okay. Okay, mga joints problem, heart problem, yung mga joints, mga heart problem po, dito po nanggagaling lahat eh. High blood, diabetes, lahat po dito galing. Kaya nga pag tinignan ka ng doktor kaagad, pag mataba ka, naku, ano na yun? Red Kumbaga flag na yun. parang ano na yun, Oo, red flag. meron ng kasamang... Oo. Tapos, alimbawa, bata ka pa, ano, Opo. mga kabataan, huwag nyo nang hayaan na tumaba kayo. Laging, i-check nyo yung, i-check nyo, hindi, awareness po, i-check po natin yung, ano natin, yung weight Health, scale, yung weight natin. Oo. Every 1 or 2 weeks po, kung tumataba ka ba, yung mga activities mo ba, Opo. tumataba. Diba? Parang kasi yung weighing scale po kasi is ano yan eh, yung parang minomonitor tayo. So, halimbawa, yung mga activity mo, titingnan mo, during the past 1 to 2 weeks, ay, tumaba ako. So, ibig sabihin, hindi pala maganda po yung aking activity this week. Change ko po. So, isa dapat yun. Opo, isa po sa titingnan natin yung pagtaba. Yung wala pong medical problem, ha? Yung wala pong medical problem to, ha? Yung sinasabi ko yun. po. Para talaga maiwasan din Opo. ng mga... Yun lang po muna. Magiging po nga maraming sakit. Okay. Opo, opo. Ayan, noted, Sis Alma. Opo. Ayan, salamat po sa Diyos, Sis Alma, sa iyong mga paalala. At salamat po sa Diyos sa ating mga kasambahay sa patuloy niyo pong pagtutok sa ating pong programang Good Morning Kuya. At yan po muna ang update dito po sa MCGI Diagnostic Center. Balik po sa inyo dyan, Sis Tini. Salamat po sa Diyos, Sis Celine. Salamat po sa Diyos, Sis Kankan. Yan, maraming salamat po. At syempre, ako very grateful ako. Kasama ko kayo buong linggo. Maraming salamat sa Diyos. At syempre, isang linggo na naman po ang lumipas mga kasangbahay. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin mula Monday hanggang ngayon po na Friday. Kita-kits po tayo next week for more inspiring morning, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa... Good morning!